Matapos ang malakas na pahayag ni Donald Trump na handa na siyang itigil ang operasyong militar laban sa Iran, biglang napag-usapan sa Washington ang paghahanda ng negosasyon sa rehimen sa Tehran. Ito ay tungkol sa malaking gastos ng Estados Unidos sa digmaan, imposibilidad na mabuksan muli ang Strait of Hormuz at ang hindi malutas na pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon sa mga source sa White House, sinimula na ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ang pagtalakay sa negosasyon at posibleng kasunduan sa Iran. Kasama sa diplomatikong paghahanda ang espesyal na sugo ni Trump na si Steven Witkoff at ang manugang niyang si Jared Kushner. Ngunit ayon sa mga eksperto, dahil sa digmaang ito, mas napaburan pa raw ang Iran kaysa nung bago pa ang digmaan. Bagamat ambisyoso ang mga hinihini ng Estados Unidos, maaring hindi pa rin masiyahan ng Israel dahil pinapayagan ng Estados Unidos ang tuloy-tuloy na pananatili ng rehimen ng Iran. Ang pangalan ko ay Alexei Petsi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang video, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ibaba ng video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, subscription o kahit sponsorship sa platform ng YouTube. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa kahit anong suporta mula sa inyo. Ayon sa mga source sa White House na nakausap ng Axios, matapos ang 3 linggo ng digmaan, sinimula ng administrasyon ni Trump ang paunang pag-uusap tungkol sa susunod na yugto at posibleng anyo ng usapang pangkapayapaan sa Iran. Ang pahayag na ito ay tumugma sa katotohanan na noong Biyernes si Pangulong Donald ng Estados Unidos. Sinabi ni Donald Trump na pinag-iisipan niyang itigil ang operasyong militar kahit na sinabi ng mga opisyal ng Amerika na inaasahan nilang magtatagal pa ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 linggo ang mga labanan. Samantala, naghahanda na ang mga tagapayo ni Trump para sa diplomatikong negosasyon. Ayon sa mga pinagkukunan, anumang kasunduan tungkol sa pagtigil ng digmaan ay dapat isama ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, paglutas sa isyu ng highly enriched uranium ng Iran, pagbuo ng pangmatagalang kasunduan tungkol sa nuclear program ng Iran, ballistic missiles, at suporta sa mga proxy forces sa reyon. Sa mga nakaraang araw, walang direktang kontak sa pagitan ng US at Iran kahit na ang Ehipto, Qatar at United Kingdom ay nagpalitan ng mga mensahe sa antas ng intelligence. At ngayon, ipinaalam ng Ehipto at Qatar sa US at Israel ang interes ng rehimen sa Iran sa pakikipag-usap, ngunit sa napakahigpit na mga kondisyon. Kasama sa mga hinihingi ng Iran ang tigil putukan, mga garantiya na hindi na muling magsisimula ang digmaan sa hinaharap at pinansyal na kompensasyon. Gusto ng US na tanggapin ng Iran ang 6 na obligasyon. Heto ang mga ito. Kabilang dito ang ganap na pagtigil ng missile program sa loob ng 5 taon zero na pagpapayaman ng uranium at kumpletong pagbaklas ng mga nuclear facility sa Natanz, Isfahan at Fordow na binumba ng US at Israel noong nakaraang taon. Mahigpit na protocol sa pagmamanman ng paggawa at paggamit ng centrifuge at kaugnay na kagamitan na posibleng makatulong sa programang paggawa ng sandatang nuklear. Kasunduan sa kontrol ng armas sa mga bansa sa reyon. Heto ang isang kawili-wiling punto. Sabi ng US, dapat payagan ng Iran na makipagkasundo sa mga kapitbahay nito. At ang mga kasunduang ito ay magtatakda ng limitasyon sa bilang ng mga missile ng Iran hanggang 1,000. At ang huli, ganap na pagtigil ng suporta at walang anumang pondo para sa mga grupong parang puppet gaya ng Hezbollah sa Lebanon, mga Houthi sa Yemen o Hamas sa Gaza. Pero may problema rito. Matagal nang tinanggihan ng Iran ang mga hinihining ito bago pa ang digmaan. Ayon kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Rakchi, dapat nang sumuko at titigil ng Estados Unidos ang pag-atake sa Iran. At mangakong hindi na muling magsasagawa ng mga pag-atake sa hinaharap at ang pinakamahalaga, magbayad ng reparasyon sa Iran. Sabi ni Trump, hindi siya tutol sa negosasyon pero hindi pa siya interesado sa mga hinihingi ng Iran ukol sa tigil putukan. Naniniwala si Trump na walang saysay ang hinihinging reparasyon. Pero nakakatawa dahil inamin na ng kampo ni Trump na pinag-uusapan na rin talaga ang reparasyon pero iba lang ang tawag dito ni Trump.
Ayon sa opisyal ng White House, maaaring ibalik ng Estados Unidos sa Iran ang mga ari-arian nilang ilang taon na naka-freeze sa kanluran bilang bahagi ng kasunduan. Pero may isa pang problema. Dati nang sinabi ni Trump na nanalo na ang Estados Unidos na sumuko na ang Iran, pero sa Tehran daw ay wala namang pwedeng pumirma ng pagsuko. Tandaan ninyo, sinabi niya ito nung ikalawang linggo pa lang ng digmaan. Ngayon, tinutugunan ng grupo ni Trump ang dalawang mahalagang tanong. Sino ang pangunahing kontrol sa Iran? Sino ang kontak para sa negosasyon? At aling bansa ang pinakamainam na tagapamagitan? Sinusuri ng mga opisyal ng Amerika kung sino ang nagdedesisyon sa Iran at paano sila makokontak. Kahit Oman ang naging tagapamagitan sa huling negosasyong nuklear, patuloy pa ring naghahanap ang Estados Unidos ng ibang tagapamagitan. Sa ideal na sitwasyon, tinitingnan nila ang Qatar. Dahil sa parehong walang tiwala sa mga taga-Oman. Kasi kahapon, ikinuwento ko nga ito. Sa isang episode na tumatalakay kung paano halos lumipat ang Oman sa panig ng Iran ngayon. Samantala, may isa pang problemang lumilitaw. Sinusubukan ng Saudi Arabia na makipagkasundo sa Shiite na grupong Ansar Allah na namumuno sa Hilagang Yemen para hindi sumali ang mga Houthi sa Iran sa digmaan kontra Estados Unidos at Israel. Umaasa ang mga autoridad sa Riyadh sa kasunduang hindi pag-atake na naabot noong 2022. Ang paglahok ng mga Houthi ay magpapalawak agad sa labanan at may pangamba dahil hawak nila ang mga estratehikong rutang pandagat. Noong panahon ng digmaan sa Gaza, halos naparalisa ng grupo ang paggalaw sa Red Sea at Suez Canal, kaya napilitan ng mga barko at tanker na dumaan sa mga rutang palibot ng Afrika. Ngayon, dahil sa pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz, maaring malagay sa panganib ang isa pang mahalagang rutang pangkalakalan, ang Bab el-Mandeb Strait. Para sa Saudi Arabia, ito ay magiging sakuna. Pinalalala pa ang sitwasyon dahil ang alternatibong ruta ng Saudi Arabia sa pag-export ng langis sa pantalan ng Yanbu ay malapit din sa mga teritoryong kontrolado ng mga Houthi. Ginagawa nitong lubang mahina ang riyon sakaling magkaroon ng paglala ng sitwasyon. Ayon mismo sa mga Houthi, ang paglahok ng Yemen sa digmaan ay usapin na lang ng panahon at idinagdag pa nila na handa silang isara ang Bab el-Mandeb Strait anumang oras. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang video. Kung nais ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon. Ang mga link at detalye ay nasa deskripsyon ng video na ito. Inaanyayahan ko rin kayong mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description din ng video na ito. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.